7. Okay, si Ma'am Florenda Mesa. Ayan po, si Ma'am Listahan. Wala pa ata, Pastor. Pastor Ma'am Florenda Mesa, are you here? Wala po ata, Pastor. Kung wala, pwedeng ko ang aking devotional book. Meron ka dyan? Meron ka dyan, Pastor Ray? Meron po, Pastor. Sige, basahin mo na, Pastor. Kung meron ka dyan, sa tabi mo. Okay. April 7. Yes. Ito po. Okay. Ang subtopic po natin, mga kapatid, no? Sa umagang ito ay what about date setting? What about date setting? 2. Ang sabi ho ng ating pong talatang sauluhin sa Matthew 24, verse 42, watch therefore, for you do not know or what day your Lord is coming. Okay, ang sabi rito mga minamahal, is Jesus really sure about that? Surely there must be some way to determine the time, at least by us faithful Adventists. At least Joseph Bates thought that in 1850, the passage of time must have been getting him down. After all, it had been 6 long years since the Millerite disappointment. He could certainly discover the date if he worked at it hard enough. And by 1850, Bates was quite sure that he had. In that year, he wrote that the 7 spots of blood in the golden altar before the mercy seat, I fully believe, mercy seat, I fully believe represents the duration of the judicial proceedings on that living saints in the most holy place. Most of us have heard about the quite valid year for a day principle of prophetic interpretation. But Bates had a new one, the spot of blood for a year principle. Using his new light, Bates had concluded that the pre-Advent judgment would last 7 years and would conclude in October 1851, at which time Christ would come. Given his stature in Sabbatarian circles, Bates soon gathered a following for his new scheme. But both of the whites would vigorously resist him. In November 1850, Ellen publicly claimed that the Lord showed me that time had not been a test since 1844, and that time will never again be a test. So, ito po isinulat po noong November 1850. Then, on July 21st, 1551, as excitement on the topic mounted, she wrote in the Review and Herald that the Lord has shown me that the message of the third angel must go and proclaim to the scattered children of the Lord, and that it should not be hung on time, for time never will be a test again. I saw that some were getting a false excitement arising from preaching time, that the third angel's message was stronger than time can be. I saw that this message can stand on its own foundation, and that it needs not time to strengthen it, and it will go
in mighty power and do its work. The church today needs to listen to these insights. As I look at Adventism, I see it as a people who have forgotten the power of their message. I still remember how the forcefulness of the flow of revelation itself struck me when I first grasped it nearly 50 years ago. The years have not diminished the power, and one of the great needs of Adventists today is to recover its message. Ayan ho ang ating pong devotional sa umagang ito, mga minamahal. So, napakaganda, no? Na minsan tayo po'y na be-persuade sa mga time setting na yan. Na minsan may mga kapatiran din tayo na nagto-time setting, pero hindi pala yan, mga kapatid, kundi dapat ang mensahe po ng tatlong anghel ang siya pong magpapatuloy at mamamayagpag sa atin pong patuloy na paglilingkod sa atin pong mahal na Diyos. Kaya maging maingat po tayo, mga kapatid, no? Kasi may mga kapatiran tayo na nagdadala ng gano'n ng mga mensahe na sinasabi nila na sa year po na ganito ay darating po ang ating Panginoong Diyos. Pero nawawala ho ang atin pong focus doon po sa atin pong daladalang mensahe na ang bawat isa ay magiging pagpapala, magiging proponent sa magpapasulong ng gawain ng atin pong mahal na Diyos. Amen. Okay, so, amen. So, sorry, ano? So, napakaganda ng ating devotional na sinasabi dito, Pastor, na huwag daw natin kakalimutan yung mensahe natin. That is very more than powerful enough. Amen. Kasi yung pagkamisan kasi, Pastor, nakapokus tayo sa Time mga setting. events, Mhm. time setting. Ito, nangyari ito noong 1951. Mhm. So, kumbaga, sabi ni Mrs. White, huwag na tayo mag-focus dyan. So, ang kwan natin ay ipangaral upang mas maraming maihanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pagka minsan kasi, Amen. so, nakapokus na lang mo, Pastor, ba sa events at saka sa mga time setting na yan, nalilimutan na natin yung tungkulin na Yeah. ipabalita yung tatlong Anghel. mensahe ng anghel. So kaya sabi ni Mrs. White, huwag natin kakalimutan na meron tayong manumbalik tayo sa mensaheng ito. So parang ganun pa, Pastor. Kaya yung na ito, isinulat ni Mrs. White ito na kailangan tayong humayo. Talagang ang Amen. paghayo talaga, Pastor, ay idinidiin ni Mrs. White para sa pagbabalik ng ating Panginoon ay maraming maihanda. So, ibig sabihin, Pastor, malaki ang tungkulin talaga natin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. So, ito mga kapatid, ano? So, ito, 1850 na, kumbaga, sariwang-sariwa pa sa kay Mrs. White, Mhm. yung kanilang karanasan, Pastor, ano, na ilang beses silang na-disappoint because of the time setting, nalilimutan. So pero meron palang mas magandang mensahe. Meron palang mas magandang gawin. Meron palang yung ipo-focus dito, sabi ni Miss White. Talagang we need ibang double effort na, sabi ni Miss White. Huwag natin kakalimutan yung ating mensahe, yung ating tungkulin. Yung humayo. Sabi niya, dinidin, Pastor, dito yung paghayo yung sa paghayo talaga, mga kapatid. Okay, tignan natin dito. Parang meron yatang okay, so yun lang, Pastor. Nandito ba si Ma'am Mesa? Dito na ba si Ma'am Mesa?
Para tingnan natin, baka meron siya konting reflection, natutunan. Nandito na ba, Pastor? Na-check mo na ba? Okay, God first morning po sa lahat. Okay, good first morning po sa ating lahat. Para wala pa po, Pastor, ata. Okay, kung wala pa, Pastor, tayo ay mag-pray na tayo ng ating devotional. Ayan. Sige, mag-pray tayo sa ating devotional. Ako na, Pastor. Sige po, sige po. Yeah. Father God in heaven, Lord, thank you so much for this wonderful day, for the new day, for the good strength, good health. Thank you so much, Lord, that every day is a blessing to us. That every gising is a miracle. It's a miracle from us, Lord. So thank you so much to you for the new day, for the new life that you have given to us. Thank you so much, Lord, for the blessings that we receive from you every day. Especially, you remind us once again that the message of the three angels' message is our responsibility, especially as a church, that we need to go to preach the gospel, to prepare people for the coming of our Lord Jesus Christ. Lord, be with us today. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Okay, so God first morning. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo muling manalangin, Pastor Ray, sa ating programa ng God First Morning, sapagkat yung kanina ay ating devotional.
Sige, pray mo, Pastor. Bago tayo dumako sa ating mga reflection. Sige po, tayo po'y manalangin. Banal po namin na Diyos, amin po tatagubilin, Ama, ang amin po mga sarili sa inyo. Samantalang kami, Panginoon, ay makikinig ng mga reflection, ay kayo nawa, Panginoon, ang mag-inspire sa bawat isa sa amin. Alam po namin, O Diyos, na ang amin pong mga kaisipan ay limitado sapagkat kami po ay mga makasalanan at mga mahihina. Ito po baga maaari, Panginoon, na pangunahan niyo po ang bawat isa at itago kami sa inyo pong damit ng katwiran. At ang lahat na ito ay aming inihiling, alang-alang lamang sa matami sa pangalan na aming tagapagligtas si Jesus. Amen. Amen. Sige po, mga kapatid, sino po ang mayroon pong reflection sa atin pong na pakinggan na mensahe kahapon? Meron po bang? Paki-unmute lang po ang inyo pong mga mic, mga minamahal. Okay. Basahin natin, Pastor, yung ating reflection kahapon, ay yung ating yung atag to. Sige po. Wala po akong copy nito. Opo. Yung ating pinag-aralan kahapon ba, Pastor? Sige po. Meron po kayo, Pastor? Yung ating pinag-aralan kahapon ay the promise to the faithful steward. Yun ba, Pastor? Ano? Yun natin pinag-aralan kahapon. Kahapon kasi nasa tayo, nasa Sambales kami kahapon. Yes. Sabi dito, promise to the faithful steward. Isang paragraph lang po ito, mga kapatid. So makinig po kayo mabuti. Sama-sama po tayo magkaroon ng reflection sa atin pong pinag-aralan kahapon. Babasahin ko, Pastor. Ano? It means much to sow beside all waters. It means a continual imparting of gifts and offerings. God will furnish facilities so that the faithful steward of His entrusted means shall be supplied with a sufficiency in all things and be enabled to abound to every good work, as it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your feed, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. 2 Corinthians chapter 9, 10. So the seed sown with full liberal hand is taken charge by the Lord. He who ministers seed to the sower gives his worker that which enables him to cooperate with the giver of seed. Oh, maliwanag, Pastor Ray, ano? Yung ating pinag-aralan kahapon, the faith promise to the faithful steward. So, sige, pagkalob natin sa ating mga kapatid. Kung sino po ang meron pong mga reflection, mga kapatid, sa atin pong pinag-aralan, maganda po ang atin pong tinalakay po kahapon, mga kapatid. So, napakagandang i-reflect nito. So, sige po, Pastor Ray, baka merong nais mag-reflect sa ating mga kapatid dyan. Okay, mga kapatid, taas lang po o pakigamit lang po yung atin po mga icons dyan para paki-unmute lang po ninyo ang inyo po mga mic para kayo po ay makapag-share ng inyo po reflection. Okay, meron po sa atin po. So sabi dito, Pastor Ray, no? So mahalaga dito sa atin, mga kapatid, yung sabi niya dito, it means much to sow beside all waters.
malaki ang ibig sabihin nito sa paghasi sa lahat ng tubig o kahit saan mga kapatid. Ibig sabihin, malaki yung ating tungkulin. Ang nais na ko dito mga kapatid, malaki yung ating tungkulin bilang isang mananampalataya. Nangangahulog kung gano'n, sabi ni Miso, at kung malaki yung ating tungkulin, malaki, so yung ating tungkulin, nangangahulugan ito, Pastor, sabi ni Miss White, na patuloy ng pagbibigay ng mga regalo at handog. Mga kapatid, so yan, combined offering plan. Bakit? Regular and systematic. Bakit sabi ni Ms. White? It means a continual imparting of gifts and offerings, Pastor. Ibig sabihin, yung talagang patuloy na pagbibigay ng mga regalo at kaloob, Pastor, napakahalaga. Bakit? Kasi ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa atin. So sa mga tapat na mga katiwala ng ating Panginoon, yung sabi dito, the promise to the faithful steward, so tuloy-tuloy ang pagdaloy sa atin. Bakit? Kasi sabi ni Ms. White, Pastor, dito, yung kanyang paunang salita, malaki ang ibig sabihin nito, yung pag-asik saan ng binhi kahit saan. So, ginamit ni Mrs. White dito yung kaloob at mga handog. So ang Diyos ay maglalaan ng mga posibilidad upang ang tapat na katiwala ng kanyang ipinagkatiwalang paraan ay matustusan ng sapat sa lahat ng bagay at magkaroon ng kakayahang sumagana sa bawat mabubuting gawa. Pastor, alam mo, napag-aralan na natin to dito sa Council on Stewards, dito sa Council on Stewardship. Na paulit-ulit, Pastor, na sinasabi ni Mrs. White, na kapag ang bayan ng Diyos ay magtatapat, yung paghasik ng binhi na ang magtutustos, ang magbibigay ng sapat na pangangailangan noon ay yung ating mga kaloob, yung ating mga regalo, yung ating mga tithes and offering. So, Pastor, sabi niya dito, upang matustusan ng sapat, hindi magkukulang, Pastor. Amen. Hindi magkukulang ang gawain ng Diyos. Mhm. Sabi sapat, binanggit mga kapatid yung sapat dito na binanggit ni Mrs. White ba, Pastor? Kaya napakahalaga yung tapat na mga pinagtiwalaan at pinangakuan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, maging tapat po tayo sa ating mga ipinagkakaloob upang ang gawain ng Diyos, Pastor, ay maihasik kahit saan. So, ang binhing ito, sabi ni Mrs. White, ang binhing inihasik ng buong mundo, mapagkaloob na kamay. Dito, Pastor, binabanggit yung liberal hand, yung kamay na mapagkaloob. Alam niyo mga Pastor, yung kamay na mapagkaloob, kanyan kahit hindi mo hinihingan yan, Pastor, kahit hindi inuutosan yan, dahil tapat siya, Pastor, Magkukusa. kakaloob niya, may kusa yan yung liberal hand, Pastor. Walang pa nyo, talagang iba yun Pastor, iba yun. Amen. Alam mo yun, yung talagang magtatapat yan sa Panginoon dahil merong pagpapala. Kasi yung blessing ng Diyos, patuloy na dumadaloy sa atin, Pastor. Yung patuloy tayong binibiyayaan ng Diyos. Kaya habang patuloy tayong binibiyayaan ng Diyos, sabi dito, maging tapat din tayo, Pastor. Para yung gawain ng Diyos, may handa. Kagaya sinabi ni Mrs. White, Pastor, huwag natin kakalimutan na meron tayong tungkulin. Hindi lamang yung humayo, Pastor, kung hindi yung sa pamagitan din ng ating pagtatapat, Pastor. Kaya nga, siya sabi dito, kailangan yung liberal hand. Nitalakay po ni Pastor Jerry ito, Pastor, yung liberal hand. Ang ating Panginoon, yung giving niya, liberal yun. Talagang umaapaw, sumasagana, tapat ang pagbibigay, mga kapatid. So, siya, sabi dito, na naglilingkod ng binhi
sa magasik ay nagbibigay ng kanyang manggagawa na nagbibigay ng daan sa kanya na makipagtulungan sa mga tagapagbigay ng pinhi. So, yun lang po, sir. Baka meron pa tayo mga kapatid dyan na nais magbigay ng refleksyon. Ano sa palagay mo, Pastor, ang ating pinag-aaralan? Napakaganda po, Pastor. Talagang nabubuhos ang atin pong pagtitiwala sa Panginoon, no? Kung atin pong uunahin siya. Kasi po mga minamahal na mga kapatid, naranasan po talaga namin kasi marami po kaming mga responsibilidad ngayon. May kinalaman po sa utang, no? Pero sa awa po ng Diyos, mga kapatid, no, nung kami po, ang akin pong may bahay ay nag-commit talaga na magsi-COP. Hindi namin alam, Pastor, kung bakit kami ay nakakabayad. Amen. Kaya sabi ko, napakabuti ng Diyos na kahit marami kaming mga responsibilidad ay na susustain niya yung aming mga pangailangan. At parang hindi namin naranasan na parang hirap. Kami ay nagkakaroon po ng ng panic pagdating sa kung ano yung aming gagawin. Pero ngayon mga minamahal, talagang naranasan namin yung sagana, no? Kasaganahan, sapagkat nagkakaroon po kami pinapractice po namin yung combined offering plan. Ayan po, mga minamahal na mga kapatid. So kung atin pong maranasan din ang mga karanasan na nais na iparanas sa atin ng ating Diyos, ay subukan natin ang ating Panginoong Diyos, no? I-claim natin yung kanyang mga pangako at maranasan din natin ang kanyang pong mayamang pagpapala. Okay. Pastor, yung promise to the faithful steward dito, may binanggit si Miss White dito. Sabi niya dito, Pastor, 10, multiply your seed sown. Makita niyo, mga kapatid. So, kaya sabi ni Pablo sa Corinto, chapter 9, 6-7, ang nag-aasik ng bahagya din ang aani. Ang nag-aasik ng sagana, Pastor, ay sagana din ang pag-aani. Sinabi ni Miss White dito, 10, multiply your seed sown. So kapag Pastor, ang tao ay tapat, multiply pala ng Diyos yung mga binhi na ating iniasik. Ang maliwanag yan. Kaya sabi ng Bible, ang bawat isa ay magbigay, magpasya, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Pastor, kung tayo magpapasya, dapat sagana. Amen. Kasi yung pangako ng Diyos dito, Pastor, and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Hindi lang pala, Pastor, yung pangako ng Diyos dito sa mga tapat na katiwala, hindi lang pala i-multiply. Iba yun, Pastor, multiplication ang ginamit ni Miss White. Talagang sagana, Pastor. Yung pangalawa dito na yung pangako ng Diyos sa mga tapat na katiwala, increase the fruit of your righteousness. So, ibig sabihin, Pastor, talagang yung ating karakter mababago dito. Yung bunga ng ating katwiran, talaga yung bunga ng ating pananampalataya, Pastor, talagang lalago at lalago tayo. Kaya ba kung makikita mo, Pastor, sa mga tapat na katiwala ng Diyos, talagang maraming pagpapala, maraming pangako ang Panginoon sa kanila. Pero dito sa binabanggit ni Mrs. White, Pastor, ay multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. So, Pastor, basahin nga natin yung dito. Meron yatang mga... Opo, meron pong kinoment ang atin pong mahal na sekretary. Sige, Pastor. Langan natin. Secretary, ang sabi po ni Pastor Raylord, it means much to sow beside all waters. It means a continual imparting of gifts and offerings. God will furnish facilities so that the faithful steward of his entrusted means shall be supplied with a sufficiency in all things and be enabled to abound to every good work.
Sabi po niya, mabuti ang Diyos, may pangako ng pagpuno sa ating mga pangailangan kung ating uunahin siya. Hindi para ma-enjoy natin ang kanyang pagpapala, kundi upang mas maggamit tayo sa kanyang gawain. Napaganda ho, no? Ng reflection ni Pastor Raylord. God First Morning. So, ang ating naman pong mahal na presidente, no, si Pastor Jerry, nakaka-inspire po ito. Ang prinsipyo na ibinahagi ni Sis Ellen White ay nagmula directly from Apostle Paul, isang malinaw na biblical na pagbibigay, no, ng doon sa 2 Korinto 9:7 hanggang 10, no? Ang Diyos ang magbibigay ng kapasidad o potential sa atin na magbigay para sumagana tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa at makasuporta sa misyon ng Diyos. God will furnish facilities so that the faithful steward of His entrusted means shall be supplied with a sufficiency in all things. Magtiwala po tayo sa kakayahan ng Diyos. May kakayanan siya na punuan ang ating mga pangailangan. Mailagay sana natin ang ating nais na sa huli at ang Diyos ang mauna. Okay, so napaganda, no? So, ang sabi naman po ni Sister Marisa Pascual o Pascua, tunay nga po na mahalaga ang paghahasik ng binhi upang marami po ang mahatid na kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay makiisa sa pagbibigay ng ikapo at handog ng tapat upang lalong maisulong ang gawain ng Diyos. Okay po. So, ayun po mga kapatid. So, si Pastor Mark ay meron pong reflection. Sige po, Pastor Mark, go ahead po. Good morning. God First Morning po, mga kapatid. God First Morning. Pastor Mark, kumusta ka, Pastor? Okay. So, maganda po yung yung pinag-aralan kahapon. Talagang nagpapalala sa atin na kung ano yung nangyayari within us, sa loob natin, hindi nyo may kita outside of us, hindi yung mapigilan. Kaya yung pagbibigay bunga talaga yung malapit na relasyon ugnayan sa Panginoon. Kaya karamihan sa mga yung magbigay sila, yung liberality nila talagang napakalaki. Nakita mo rin yung kanilang ugali, no? Hindi lang sila sa mapagbigay, pati na rin sa pagtulong, pati na rin sa pagtrato ng mga membro, ng mga tao. Nakita mo, susunod na din lang yun. Kaya na-wonder why yung ibang mga kapatid na hindi mapagbigay, sila pa rin yung parang mapagmataas, pinagbumulan minsan ng mga kaguluhan. Kasi nga, nagre-reflect din yun kung ano yung nangyayari sa loob nila. Pero kung maganda yung nangyayari sa loob, maganda yung relasyon sa Panginoon, yung pagbibigay, abundant, pagtrato sa kapwa, napakaganda, malumanay, mapagpakumbaba, maamo. Kasi everything will follow. Kaya nagpapatunay lamang meron talagang conversion na nangyayari sa ating puso. Kaya nakita ko itong 2 Corinthians 8 verse 2. Sabi dito ay, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Itong mga taga Thessalonica, no? Itong taga Macedonia, churches of Macedonia, ang sabi ay, in the great trial of affliction,
nakaranas sila ng matinding pagsubok. Maaring tagutom sa panahon nila. Maaring may persecution sa kanila. Maaring may matinding mga pinagdadaanan sila sa panahon na yon. Pero yung the abundance of their joy, yung kasiyahan nila, na kahit ganun yung kalagayan nila, kahit matindi yung kahirapan na kanilang nararanasan, pero yung kagalakan nilang patuloy na magbigay, abundant in the riches of their liberality. Yung pagbibigay, hindi pa rin nawala. Kaya yung pagbibigay, hindi siya nakasalalay sa emosyon, sa kalagayan, kundi ayon sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya yun yung naging buhay ng taga-Macedonia. Hindi sila nakasalalay sa sitwasyon. Kahit na may paghihirap pa sa sitwasyon nila, pero yung kagalakan nilang magbigay, nananatili. Kasi nga founded or rooted ang kanilang pagbibigay sa kanilang relasyon sa Panginoon. Kasi minsan masarap magbigay pag may abundant ka, no? Pag marami kang ibibigay. Paano kung wala ka na ibibigay? Unahin mo pa ba? Yung para sa Panginoon. Minsan doon yan Katulad ng babaeng balo, di ba? Wala na. Yun na lang yung matitira niyang pera. Pero dahil sa kanyang relasyon sa Panginoon, pinuna niya pa rin. So, kaya yung kabutihan ay may kita sa buhay ng tao, may malapit na relasyon sa Panginoon. Ang isa sa indikasyon na meron kang malapit na relasyon sa Panginoon, may kita yun sa iyong liberality, sa iyong pagbibigay. Kaya yun po yung reflection ko. Okay, so salamat Pastor sa iyong reflection. So okay, baka mayroon pa sa natin. So, batiin natin yung ating mga manonood sa ating Facebook at sa ating FB page ng CLPM at saka ng Adventist Mission. Okay, happy God First Morning po sa ating lahat mga minamahal na mga kapatid, no? Diyan sa mga nanonood sa Facebook at sa saan man kayong lugar na naroon ngayon. Happy God First Morning. At naway maranasan din po ninyo ang pag-iingat ng ating pong mahal na Diyos. Sige po, mayroon pa po bang nagnanais na mag-share na kanila pong mga reflection? Po. Sige po. Merong reflection si Pastor Edward sa ating chat box. Pakibasa mo, Pastor. Maganda ito. Okay, asan po? Okay. Chat box. Okay. Sabi po ni Pastor Edward, mga kapatid, no? I used to think that if only we are faithful to God and give liberally, God will bless us more so we can consume more. But these words from the SOP are sobering. They remind us that the true blessing that comes from faithfulness and liberality are not material ones. Okay? But spiritual, the blessing of being free from selfishness, the blessing of having a heart for mission, and the blessing of sharing with others what God entrusted us. These, to me, now are the biggest blessings. Praise God for the lesson. Napakaganda po ng sinabi ng ating pong mahal na Executive Secretary. Yan, Pastor, yung binabigit na increase of righteousness. Amen. Praise the Lord. Spiritual na pagpapala, mga kapatid. Ano? So, salamat po, Pastor. So, as of 4:47, meron na tayong 51. So, 64 na po dito sa atin po ang Zoom meeting. Zoom meeting sa 51, Pastor, 51, ano? Yeah. Adventist Mission ay 18. Praise the Lord. Sa Disciple Ministry, 18. Sa YouTube ay
dalawa. So, Pastor, patuloy nating hikayatin ang mga kapatid na patuloy na mag-share ng ating link at mag-imbita sa bawat iglesia. Kasi, Pastor, talagang maraming nagpapatotoo na ang God First Morning ay isang malaking pagpapala. Amen. Talaga Amen. namang nakakatulong sa paglagong espiritual at maturity ng bawat sumusubaybay sa God First Morning na ito. Ay, Pastor, meron dito ka na, meron mga reflection sa ating FB page live. Basahin lang natin, Pastor. Basahin ko, Pastor. Sige po. Wala po ako. Sabi ni Imelda Jeco, Happy God First Morning, everyone. Amen. Amen. Pastor Terry, ang pagbabalik ng ikapu at handog, COP, ito po ay sa Panginoon. Ang lahat ng ating tinatangkilik, tayo ay maging mabuting katiwala. Kapag inuna natin ang Panginoon, talaga naman po ang biyaya at pagpapala ay sumasagana. Talagang ang Panginoon, kapag inuna mo ang lahat, ay ipinagkakaloob niya sa atin. Kami po kahapon noong pagkatapos namin mag-Bible study, noong pag-uwi namin, maya-maya lang ang daming pagpapala ang aming nakamtan. Kaya tayo po ay maging tapat at mabuting katiwala sa lahat ng oras. Lahat ng handa, lahat ng handa ko po sa aking kaarawan ay dala na po ng mga aking tiyahin, tito. Talagang ang Panginoon na hindi pababayaan tayo. Ganun siya kabuti. Salamat po, Sister Imelda. Pagpalain po kayo ng Diyos. So, belated happy birthday po sa inyo. Pastor, meron pa rito. Sabi ni Wilbert Langreo, Pastor. Sabi niya ay hanggat ang ating pananaw ay nakatuon lamang sa ating sarili, ay dapat meron akong marami sa aking pag-aari bago ako magbigay ng marami sa Panginoon. Ay hindi tayo maaaring pagkakatiwalaan ng Diyos sa maraming bagay. Takot tayong subukin ang Diyos sa kanyang pangako na kaya niyang ibuhos ang bintana ng pagpapala para sa atin. So, salamat po, Brother Wilbert. So, yan po yung nakasulat sa Malakay chapter 3. Lagi po natin napapakinggan, Pastor, yung binanggit ni Brother Wilbert. Yes po. Ng Diyos. Ibubuhos daw ng Diyos ang pagpapala, mga kapatid, ano? So, sir, meron din dito, pakibasa mo yung ating reflection sa chat box. Okay. Ang sabi po ng ating mahal na presidente, naniniwala po ako na mabilis na matapos ang gawain o misyon na binigay sa atin ng Diyos. Una, kung gagawin natin prioridad ang Diyos. Ikalawa, kung mabubuhay tayo na nagtatapat sa Kanya, na nakikita sa pamamagitan ng masaganang liberalidad na may epiktong locally or regionally, globally, according to Acts chapter 1 verse 8. Jesus is coming soon and the world must be warned. Prepare to meet our God. Wonderful God First Morning sa ating lahat. So napaganda po mga kapatid, no? Dapat po ay talagang unahin natin ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang kaharian, no? At yung atin po mga pangailangan ay panghuli na laang para tayo ho ay magiging sa katuparan, no? Sa pagtatapos ng banal na gawain ng atin pong mahal na Diyos. Okay? Meron pa po bang gustong mag-share ng kanilang mga patotoo, mga kapatid? Okay, maraming salamat si Sir Wilbert, no? Yan po yung amin pong head elder ng Orion Church. Meron pa po ba, mga kapatid? Baka meron dito nais na magpatotoo kung paano ang pangako ng Diyos ay totoo sa kanyang buhay. So, naranasan niyo na ba, mga kapatid, ang pangako ng Diyos
Alam mo, Pastor, dito sa ating reflection kahapon, ay yung ating pinag-aralan ng itong yung pangako ng Diyos sa mga tapat na katiwala. Unang-una, kung magiging tapat tayo, sapat ang sapat na matutustusan ang gawain ng Diyos. Kapag sapat yan, Pastor, hindi magkukulang yan. Kapag kasapat yan, Pastor, talagang maraming maihanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, ngayon, kung sapat yan, Pastor, alam mo, yan ang unang pangako ng Diyos sa tapat na katiwala. Maraming maihahanda sa gawain ng Panginoon, Pastor. At talaga namang aapaw sa kamalig ng Diyos ang mga kabagyaman o panggamitin sa kanyang gawain dahil maraming tapat, Pastor. So, yun pinag Pastor Jerry na mabibilis ang gawain kapag prioridad natin ng Diyos. So, hindi lang yun. Kumbaga, mumultiply ng Diyos ang ating mga pagpapala. At ganoon din, yung spiritually maturity, mga kapatid, ay mararanasan natin, mga kapatid. So, sino pa ba sa atin dito, mga kapatid, ang merong reflection? Patuloy akong nakatingin dito sa atin pong... Sa chat box po, Pastor, meron pong reflection si Pastor Dory, no? Sabi ni Pastor Dory, ang pagiging mabuting katiwala ay parang cellphone. Kapag hindi ka nagbabawa sa text messages, ay walang papasok at mabagal ang signal. Okay. At dito ho, mga kapatid, no, meron din pong kinoment ang ating mahal na Presidente. Praise the Lord, ika-28 na araw na po natin sa DSA. God first morning and happy me. Kamusta po ang inyong spiritual journey? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong kwento sa paglago sa buhay na estilo ng buhay na inuuna ang Diyos. Laksan po ninyo ang inyong encouragement. Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, meron pa po bang gustong mag-share na kanila pong mga reflection? I-share na po ninyo, mga kapatid, no? Para tayo po ay lalo pong makapakinig ng mga nakaka-inspired na mga patotoo sa atin pong pagtatapat sa atin pong mahal na Diyos. Okay po? Sige po, Pastor Mark. Comment ko lang, Pastor Dory. Parang maganda yung analogy niya. Ang pagiging mabuti katiwala ay parang cellphone. Pag hindi ka nagbabawas sa text messages, ay walang papasok, mabagal signal. Which is, maganda rin i-reflect yun. Kasi, di ba, pagka yung cellphone mo nga, ay puno-puno na. Hindi mo na, hindi maganda yung reception. Kaya yung ibang mga kapatid, kaya hindi liberal, no, sa pagbibigay. Kasi puro sa sarili yung iniisip, baka mawalan ako ng ganito, okay? Baka ako ay iniisip ba yung pag-aalala sa sarili? Puro sa sarili ang iniisip. Ano pa kaya ang mangyayari sa amin pagbibigay pa namin ito? Pero pag nagbawas ka, bibigay mo sa ng Panginoon, kahit na medyo ganito na lang yung bibigay ko pa rin, yung reception mo naman sa puro na pagtitiwala ng Panginoon. Kaya yung reception mo sa Panginoon, yung pagtitiwala, papasok. Magandang rin. Magandang rin yan. Paalala. Para mas malalong magtiwala. Yung pagtitiwala naman yung papasok sa Panginoon. Hindi yung sa sarili na kasi. Maganda rin yung maganda rin yung lesson to. Sabi po natin, Presidente, very nice analogy, Pastor Dory. Kay Lord po tayo mag-focus, huwag sa load. Okay po, mga kapatid, no? Purihin po ating Panginoong Diyos. So,
Ayan. Ito po, si Brother Melvin. Sabi po ni Brother Melvin Bilisano, Amen po. Kaya kailangan po kung ano po ang biyaya na natanggap po natin, ano man po yan, material man po or special po yan or special, kailangan na po natin yan ibahagi sa church. Gaya po ang nangyayari po sa buhay ko ngayon. Kung dati ay ginagawa ko na ay lalo na po ngayon. At araw-araw kong nanonood sa God First o ng God First Morning, kaya bago ubusin ang lahat, tithe and COP muna dapat nakadirect pala, kaya di nakikita. So, ibig sabihin po mga kapatid ni Brother Milben ay bago pa po Hello ang po lahat. kay ano po yan, kay Ate Reby Padilla. Sorry po. Salamat po Ate Reby sa inyong pag-share. Yeah, kay Sister Revil pala, ito pala ay pinasa lang ni Brother Melvin. Ayan. Okay? Ang sabi paborito ng si Pastor Raylord. Pag Nokia 3210, mapupuno talaga ng text. Buti na lang may smartphones na unlimited ang sending and receipt ng text. Parang blessing ni Lord, unlimited din. While He sends me forward to others. Okay? So, ayan mga kapatid, meron pa po ba kayong nais na i-share sa atin pong kapulungan? Para naman tayo ho ay lalo pong ma-inspired sa ating Panginoon. Okay? Ang ating oras po ay 5:01. Giving 10%. Sabi po ni Naomi Estabilio, asawa po ng ating mahal na Pangulo, giving 10% and more, COP is a practice of faith daily. No? So sabi naman po ni Donnie Lostre, kapag in love talaga sa Diyos, masarap magbigay ng COP. Praise the Lord, no? Totoo po mga kapatid, no? Talagang pag ang isang tao ay in love, ay hindi mo mapipigilan yan na gagawa at gagawa ng kabutihan sa Panginoon. Okay? Pastor, meron dito sa ating FB page. Sige po, pakibasa, Pastor. So, thank you, Pastor Antonio. Ang Panginoon po ang unang nagpala sa akin. Ginamit ang CLPM po ang unang nagkaloob ng regalo sa akin. Tapos nagkasunod-sunod na talaga si God. It's good all the time. Amen. So, and God will provide to all our needs. We will go in more blessings to come. God is the center of our life. Unexpected blessing. May the good Lord bless us all. Galing kay Imelda Diego. Sabi naman, Pastor, ni Brenda Manukay. Yes, Pastor. PG tayo. Mayroon nang magtiwala kay Lord o manalig ng tapat ang biyaya, matanggap, umaapaw. Kaya kung ano ang pagkakamali natin, isuko natin lahat. May panahon pa na magbago. God is good all the time. Yan po mga reflection, Pastor, ng atin pong mga kapatid sa FB page live. Sabi ni Brother Dan Cruz. Yeah. Sige po. Sabi rito ni Dan Cruz, hindi po sa pagtataas po ng sarili, at ang gusto ko po makita natin at maranasan ay ang masaganang buhay, panatag, masaya sa kabila ng ating pagtatapat. Katulad Amen. ng alok na binigay niya ang lahat na nasa kanya, pinatunayan ng Panginoon sa kanya at binuksan ang pagpapala ng napikpik, liglig at umaapaw sa kanya. Naranasan ko na po. Yan, start ng naging systematic ang aking pagbibigay. 15% po ako sa COP start pa lang. Praise God.
Amen. Praise the Lord, mga Amen. kapatid. Praise the Lord. So, nararanasan na ng ating kapatid ang 10% or more. So, praise the Lord, Elder Dan, sa inyo pong katapatan. Talaga namang ang inyo pong pag-ibig sa Panginoon, Pastor, ay lumalaki at nagtitiwala. Pastor, so gano'n yan eh. So, it's a faith daily, sabi nga ni Ma'am Noemi Estabilio, yung talagang araw-araw talaga meron kang pala. Alam mo, Pastor, napakasarap yung mag-COP talaga. Alam mo yun, yung Lunes pa lang, gusto mo maging Sabado na? Praise the Lord. Hallelujah. Kasi, Pastor, yung pagpapala, kasi pag meron, Pastor, kapag meron akong blessing na natatanggap, gusto mo ibalik na kaagad sa Panginoon. Yung bang, kahit maliit lang, Pastor, kahit maliit lang yung tinanggap mo, maliit man o malaki yan, kahit Lunes pa lang, itatabi mo kaagad, gusto mo na kaagad Sabado, Pastor, kaya yung Pastor, talagang kakaiba. Yung kahit linggo pa nga lang, Pastor, kapag meron ka natanggap na blessing, gusto mo Sabado na eh. Bakit? Amen. Kasi nagagalak ka magbalik sa Panginoon, Pastor. Ganyan ang karanasan natin bilang nag-CCOP, Pastor. Yan, mga kapatid, no? Napakaganda, no? Purihin po natin ating Panginoong Diyos na sana ho, tayong lahat ay ganun ang atin pong maranasan na pag nakatanggap kaagad tayo ng blessing ay automatic ho, iyan ang atin pong magiging practice na isasantabi kaagad natin yung para sa Panginoon at yung atin pong mga handog. So, Nakatanggap pa ata si Pastor Marlon ng mangga. Ah. Ay, Pastor, isang kaing lang yun. Pinamudmud natin eh. Pinamudmud natin sa mga kapatid. Alam mo, Pastor, kapag ako'y nakakatanggap ng ganyan, pinamudmud ko sa kung kani-kaninong aking masalubong para naman yung pagpapala natin ay hindi lang sa atin. Amen. Matamis pala yung mangga, Pastor. Kaya lang, dapat para masubukan mong matamis, pamigay mo din sa iba. Amen. Hallelujah. At the same time, Pastor, huwag natin kakalimutan yung pagpapalang tinanggap natin sa Diyos. Pastor, marami pa dito. So basahin lang natin mga kapatid, 5:06 pa naman dito sa atin. So God first morning po. Sabi ng itang kapatid na si Sister Pinina Binuya ng North Zambales. Galing tayo nakarang Sabado doon kay Wilbert Langreo. Ang COP at ika po ay siyang antidote na sa pananalasa ng materialismo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. So, happy God first morning po, Brother Wilbert. Cyrene De Leon Ancheta. Pag magbigay po tayo kay Lord at ginamit natin ang mga resources natin sa kanyang gawain, hindi pa natatapos ang pagbibigay. May kapalit na. We can never outgive God. He knows all our needs. So, ganun ba, Pastor? Ano? Alam mo yung kapag nagbigay ka, ngayong Sabado, hindi pa natatapos yung araw, may blessing na naman, Pastor. Amen. Alam mo, talagang nararanasan ng mga anak ng Diyos ang mga ganyang mga karanasan. So, Pastor, dito pa, marami pa dito. So, sa parito. Dito po sa chat box, Pastor, ay meron pong sinabi. Alam mo, Pastor, ito mga patutong ito, galing sa puso ng mga kapatid ito eh. Talaga, sige, basahin natin, Pastor. Lilian Lazaro ng EB2, no? East Bulacan District 2. Pag-join po ng God First Morning every day, matuto tayo maging tunay at tapat na katiwala at pati ang ating ugali ay unti-unting nababago. Praise the Lord, no? Sana ganun ho ang ating pong maranasan, mga kapatid, at talagang yun nga po, mga kapatid, talagang totoo po yun na kapag tayo po ay nag-CCOP, mga kapatid, unti-unti po talagang nababago ang ating pong mga sarili. Sabi po dito ni Pastor Jerry Estabilio, COP Christ our passion. He gives us the passion for mission and a heart of liberality. Sa susunod na chapter ng Councils of Stewardship, mas maganda pa ito at ma-empower tayo sa spiritual giving. Okay? So, ang sabi po dito ni Ma'am Naomi Estabilio, true, Pastor Nelson, yung excited na agad mag-COP, nagiging malinaw ang mga mata natin sa mga blessings ng Panginoon. Praise the Lord, no?
Area 5, Tony Lustre, because one can give without loving, but one cannot love without giving. Praise the Lord. And giving sacrificially, gaya ng ginagawa ng Diyos sa atin, alam mo kung sacrificial ang binigay mo, kung apektado ka, pero masaya ka pa rin. So, ayan po mga kapatid, no? So, sabi po ng ating mahal na presidente, amen. May kakambal na quote po ito, Elder Donnie, from Mark Batterson. When God bless you financially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. So, ayan po mga kapatid, no? So, meron pong katanungan dito, Pastor. Sa ano na lang siguro yan. Saan na lang po ito? Oo. Sige. Kasi nasagot na rin yan eh. Prayer lang talaga ang sagot. Okay. Sige po. Check. Okay, meron pa po bang gusto mag-share mga kapatid na kalapong patotoo? Our time is 5:10 Pasan siguro sa iba. Bukas. at parang handa-handa na po ata yung ating mag-share ng ating reflection ba o si Pastor Cyrus, hindi si Pastor Cyrus. Meron pa po ba mga kapatid? Okay na. May senior si Ate Rebe sa spiritual journey, pinakailalim, Pastor. Okay. Okay. Si Sister Revelyn Ronas Padilla, ang panonood ng GFM, God First Morning, ay napakalaking bagay sa ating lahat, lalo na sa akin. Hindi ko hawak ang pera. Iniisip ko na ang aking tithe and COP, kaya ang panonood ng God First Morning ay malaking bagay sa spiritual journey ko. Amen. Praise the Lord. Ano po? So, ayan po mga kapatid. Napaganda, no? Na atin pong marinig at mabasa ang mga nakaka-inspired na mga patutuo ninyo. So, sana po ay patuloy tayong lumago sa atin pong espiritualidad, na mag-focus tayo doon sa mga bagay na hindi natin nakikita, no? Na ito po ay mas lalo pong pagyayamanin ng Panginoong Diyos, na tayo po ay magiging blessing sa Kanya hong banal na gawain. At hindi tayo mag-focus doon sa mga material na mga bagay. Okay? Sino pa po? Nais na... Okay na. Ako na tayo siguro sa kwan? Ano po ang sunod, Pastor? Council stewardship na tayo. Okay. Time check tayo. Time check. Po ay 5:12. So, andito na po yung ating pong mag-share ng ating Councils on Stewardship. At sa pangunguna po ni Pastor Cyrus Binida. Siya po ay naka-assign ngayon sa North Zambales 2 ba, Pastor? Binida? Yes, Pastor. Yes. Ayan. So, sige po. So, ano po ang uunahin natin, Pastor? Manalangin pa po ba? O... music pa muna tayo. Pastor, play ko muna yung God First video bago Play muna mag-start. tayo. Opo. Yeah. Opo. Salamat, Brother Melvin, sa pag-support at nitong God First Morning. Kwento ko sa talagang yung mga staff dito, volunteer. Praise the Lord. Kung saan dumarating, Pastor, talagang kanya-kanyang hipo ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Isa sa atin. Nabingwit ng Ebanghelyo, April 6. Pagalingin mo ako,
O Panginoon, at gagaling ako, iligtas mo ako, at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Jeremias Kapitulo 17 Versikulo 14. Noong 2016, ang bahagi ng handog para sa misyong galing sa lahat ng iglesia ng Adventista sa buong mundo ay ipinadala sa New Zealand. Nagkaroon ang iglesia sa rehiyong iyon ng matapang na pangarap ng pagsasahimpapawid ng Adventist Hope Channel ng libre sa buong bansa. Salamat sa mga handog dahil nagkatotoo ang pangarap na ito. Ngayon, tinatayang 170,000 na mga tao ang nanunood sa channel buwan-buwan, at daan-daan ang dumadalo sa mga bahay-sambahan ng Seventh-day Adventist. Si Adelaida ang babaeng nabago ang buhay sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa Hope Channel. Bumaliktad ang mundo ni Adelaida nang namatay ang kanyang asawa noong 2011. Pagkaraan ng 3 taon ng kamatayan ng kanyang asawa, nakaranas na muli siya ng panibagong dagok nang pumanaw ang kanyang ama. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan sa nangyari sa kanyang asawa at ama pagkaraan ng kanilang kamatayan. Isang araw, habang naghahanap siya ng palabas sa TV, nakita ni Adelaida ang Seventh-day Adventist Channel. Hindi pa niya kailanman narinig ang Hope Channel at nagpas siyang panoorin ang programa ng ilang minuto lamang. Agad-agad nabingwit si Adelaida. Namangha siya ng mapagtantong natugunan ang kanyang mga katanungan. Nagdulot ng kapayapaan ang katotohanang nasumpungan na may kinalaman sa kalagayan ng mga patay at siya at kanyang buong pamilya ay nagtungo sa iglesia at naghahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Nakarating ang pabalita ng kaligtasan kay Adelaida at sa kanyang pamilya. Salamat sa kapangyarihan ng Diyos at sa libo-libong mga anak na lalaki at babae ng Diyos na regular na nagpapadala ng kanilang mga handog sa pamamagitan ng iglesia. Ang bahagi ng ating pangakong handog ay tutulong sa Hope Channel na dalhin ang ebanghelyo sa libo-libong mga tao sa buong mundo. Marami sa mga taong ito ang hindi pa kailanman nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang katotohanan sa ibang kaparaanan. Sa tuwing ipamamahagi ang ating pangakong handog tulad ng mungkahi ng Combined Offering Plan, kasosyo natin si Jesus sa pag-abot sa mga tao sa lokal, sa rehiyon at sa buong mundo. Panawagan: magdadala ang inyong mga handog sa Hope Channel ng mga kinakailangang mapagkukunan ng panustos para sa mahalagang pandaigdigang pangangaral sa pamamagitan ng media ministry. Regular na tumatanggap ang General Conference ng isang bahagi ng Division's offerings at inuukol ang pondong ito sa mga proyekto at mga institusyon ng misyon. Kasama ang Hope Channel sa talaan iyon. Maraming salamat sa inyo. Gandang umaga po sa lahat. Bago po ako magpasimula ay may tanong lang ako kasi itong aking topic ay tama ba 141 to 145? Tama ba? Storage? Mahaba-haba pala to. Ito pong ating pag-aaral mga kapatid ay... Yes, Pastor. Yeah. Ang ating pong pag-aaral ay pinamagatang kayamanan, ipinagkatiwalang talento. Ang atin hong aralin na ito ay, ang sabi dito ay, ito ay pahiwatig sa atin ng Councils for Stewardship, Councils on Stewardship, na huwag nating sasayangin ang mga pinagkaloob ng Diyos na kayamanan. Mayroong ibinigay na babala sa atin ang Panginoon na ang sabi dito sa mga katiwala ng Diyos ay
mayroong ilang mga bagay dito kung paano ipinagkatiwala ng Diyos ang kayamanan, ang talento sa pamamagitan ng kayamanan natin o mga ari-arian, mga pananalapi. Ang sabi dito, hindi ito ibinigay ng Diyos sa kadahilan ng una, meron pong 5, sa isang magarbong kagastusan. Yan. Isa pong itong mga ito ay mga binibigay na babala sa atin, mga prinsipyo, paano natin may iwasan. Anong dapat nating iwasan sa kapag tayo tumanggap ng mga pag-aari, yaman o pananalapi. Ikalawa ay wag daw nating gamitin sa pagpapakasawa sa anumang kagustuhan natin. Una, magarbong kagastusan. Ikalawa, pagpapakasawa sa kagustuhan natin. Marami kasi gusto nila, sabi nila, yung gusto kong bilhin, magagawa ko. Yan. Pangatlo ay ang kanilang pananalapi ay pigilin sa pagnanais, sa kagustuhan niya. Lalong-lalo na pagdating sa, alam niyo ho, mayroong mga iglesia na pagdating sa mga offering or tithe nila, kapag ayaw nila, hindi nila nagustuhan yung pamamahala ay ng mga nangangasiwa sa iglesia, mayroong tinatawag na withholding. So pinipigil nila. Sila daw ang may karapatan. Kaya ito'y pagbibigay babala ho sa mga katiwala ng Panginoon. Ikaapat ay sa isang makasariling pamamaraan. At ang panlima ay para sa pansariling kasiyahan. Dito ho ay hindi tayo exempted dito na pwede tayong mahulog sa ganitong kalagayan. Mayroon kasi pong mga kultura na ganito ho ang ilang kalagayan. Ako'y na-assign sa mga church planting site na may ganito ding kalagayan. Lalo na yung number 1, magarbong kagastusan. Natutukso tayo na gumastos o yung natutukso ang iba na gumastos sa isang halimbawa handaan. Yun pala ay pagbibigay babala. Samantalang yung iba ay kaya nilang gumastos ng may simpleng paggamit ng pananalapi. Hindi pala kumita ka, tapos malaki ang sahod, tapos mag-birthday sa pamilya, mga pamangkin o kaya kapatid, gagastos ng napakalaking halaga. Marami tayong kilalang ganito na birthday lang 100,000, 200,000. Na dito ho ay pinag-iingat tayo na maglustay ng pananalapi ayon sa ating sariling kagustuhan. Makasariling paraan, pansariling kasiyahan, at pagpapakasawa sa kagastusan. Habang ho, nung nakaraang mga araw ay mayroong ipinost doon na text. Hayaan niyo hong gamitin ko mga kapatid. Sa aklat ng Hebreo 13:5, ito ho ang sinasabi. Basahin ko mga kapatid. Hebreo 13 verse 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Kaya yun hong ako may mga kamag-anak din ho ako na ganito, pag gumastos pantusawa. Akala mo wala nang bukas parang galit sa pera. Ang kanila hong paggastos ay ayon sa kanilang kagustuhan. At itong binabanggit dito ay ang kayamanan daw ay tinatawag na unrighteous mammon. Pag sinabing mammon, sa Hebreo ho, ang salita hong mammon ay
pera or material na mga pag-aari, tinatangkilik, kayamanan. Mayroon din hong tinatawag na espiritu ng Mammon. Espiritu ni Mammon ay sinasabi ang ganito. Hinango ko ito sa hindi na dito sa Councils on Stewardship. Para ho sa salitang Mammon. Yun daw tinatawag na espiritu, yung sinasabing espiritu ni Mammon ay ganito ho ang pananaw. Hindi mo kailangan ang Diyos, kailangan mo lang magtiwala sa salapi. Kaya may mga sa mga minsan ho may mga counseling tayo na pwede nating ma-meet na may nakatagpo ako na may kaya. Ang kanilang yung maintenance nila sa buhay ganito, pananalapi. Kaya kapag nagkulang na sila, wala na silang, lalo na pag walang pera, ay nadidepress sila. Nagkakaroon ng depression. Kaya itong sinasabing mga espiritu ni Mammon ay, ang kanilang pagtitiwala nandun sa yung security nila ay nandun sa kanilang mga pag-aari. Kaya mahirap para sa kanila na maubusan ng pera, madidepress sila. Kaya mayroon din hong tinatawag na Mammonism. Ang Mammonism pala, yung sabi doon, Mammonism is a greedy pursuit of riches. Yan, kasakiman. So sa madaling sabi, ang salitang Mammon na ginamit doon sa Matthew chapter 6 ay 6:21 ba yun o 6:24? Ang salita pala yun na nang sabihin ni Mateo na hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Either yung isa ay ikaw ay papanig doon sa isa, yung isa naman ay susunod ka. Kaya ito hong binabanggit dito, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, si Mammon at ang Diyos. Yung salitang Mammon doon ay may kinalaman sa yung root word pala doon ay greed, na pumapasok. Ito yung sinasabi ni Pablo na doon sa Romans chapter 7 verse 21. Napansin ko na yung bagay na ayaw ko, na siya kong nagagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nasa aking kalamnan. Yun ang sinasabi ni Pablo. It is the greed, It is sin. Kaya dito pinag-iingat tayo mga kapatid. Maaring marami sa atin ay naging kultura na, lalo na sa mga kagastusan ng mga kagastusan ng paggamit natin ng pananalapi ay dito sa pagiging katiwala sa ating mga pag-aari ay pwede tayong mahulog dito. Lalong-lalo na kailangan. Pero halimbawa, para sa pag-aaral, pero yung mga ganong birthday na hindi mo naman kailangan, pwede ka namang mag-birthday party na hindi gagastos ng 100,000. Kasi may iba na pag gumastos talagang bonggang-bongga. Pero pagdating sa offering, hindi natin may kakaila. Ibig sabihin, hindi siya proportion ng kanilang kakarampot lang na kayang ibigay para sa Panginoon. Pero pagdating sa paglulustay o paggastos para sa pansarili ay nagiging siyang magarbo. Kaya dito, yung ipinagkatiwalang kayamanan o wealth as an entrusted talent ay dito tayo pinag-iingat mga kapatid. Kundi, mayroong direksyon ang ibinigay na tinuturo sa atin patungkol sa kung paano gagamitin ang mga pananalaping ito bilang ating kakayanan o talento. Una, ang sabi dito, ang mga pinagkaloob ng Diyos na tinatangkilik natin, mayroon din 5. Kung kanina ay 5, magarbong kagastusan, pagpapakasawa sa kagastusan, pag pinipigil, yung pigilin ang sarili, yan sa mga mayroong withholding, lalong-lalo na para sa gawain ng Panginoon, may mga
ayaw tumulong para sa makasariling paraan at mga pansariling kasiyahan. Pero sa kabila ho nito, mayroon talagang ibinigay din ang Diyos. Mga ilan lamang ito. Pero dito sa ating Councils on Stewardship, mayroon hong 5 binanggit. Una ay ang mga tinatangkilik na ito na ipinagkaloob ng Diyos ay upang ibsan, o tugunan ang mga pangangailangan ng naghihirap na kapwa natin. The suffering humanity, to relieve the wants, or their needs. Maibsan yung kanilang kahirapan. Kaya pag nakita mo kapitbahay, maganda ho na practice ito mga kapatid. Imbis na mayroon yung kasamahan namin, sabi niya, sa darating kong birthday, gusto kong i-celebrate yung aking birthday hindi sa bahay, kundi yung mga tao. Nakikita niya yung mga taong may hirap. Ay ang ginawa niya ho gumastos siya ng malaki, pero yun hong kanyang paggastos doon sa kanyang birthday ay tama doon sa inaasahan ng Panginoon, mga kapatid. Nakita niya mga mahihirap. Tinipon niya mga mahihirap at doon siya nag-birthday party. Imbis na pagbibigyan na lang niya ng panalapi. Nagpabili siya, nagluto, malaking halaga. Pero ang ano ho noon ay ayon sa direksyon ng Diyos sa paggamit ng pera ay yung makatulong man lang sa mga nagdurusa o mga nangangailangan. Kaya yung kanyang birthday ay imbes na ang makinabang ay kanyang pamilya, mga kaibigan, hindi niya ho ginawa, kundi ito ay tinipon niya yung mga mahihirap, tinipon niya yung mga pulubi, nandun, pumila, pinaupo. Maganda, malaking din naman yung handaan. Pero ang kaibahan ho noon, ang kanyang ginawang party na yun, ay ang mga inanyayahan ay yung mga mahihirap. Ayan. To relieve the pain of the suffering humanity. Ikalawa ho ay ang direksyon din ng Diyos para sa ating mga tinatangkilik, ari-arian, pera, kung mayroon tayong pera, ay ito'y gagamitin para sa pagsulong ng kanyang gawain. Yan, napakahalaga ho ito, lalong-lalo na. Alam mo, nakakamanghanga ka sa mga kapatid na pagdating sa gawain, hindi dahil sa pastor ang lumapit sa kanila, kapag pinag-usapan ang gawain ng Panginoon, walang pagdadalawang isip, magtatanong ang kapatid, sasabihin niya, Pastor, magkano ba ang kailangan? Pag binanggit ng pastor o binanggit ng isang kapatid, may kinalaman sa gawain ng Panginoon, ay ibinibigay nila. Labas doon sa kanilang tithes at offering, mga kapatid, ang usapin. Kaya ho, ang nakikita ko ay itong mga taong ito ay may mataas na pagpapahalaga sa espiritual na bagay. Lalo na pag may kinalaman sa Diyos, mga kapatid. Sabi nga ho, kapag material na bagay ang pinag-usapan, magbigay ka sa ibang tao ng material na bagay, pwede nilang ibigay yan Pero pag magbigay ka ng spiritual na bagay sa pamamagitan, totoo, financial, material na bagay yun, financial. But the purpose of that is for the advancement of God's cause, para sumulong ang gawain ng Panginoon. Madali silang magbigay, Pero pagdating ho sa ikaputhandog, yung COP, nagagampanan na nila yung kanilang COP. Ganito yung puso na nag-uumapaw sa pag-ibig nila sa Diyos, mga kapatid. Na ibibigay nila yung kanilang COP, hindi lang 10%, kundi ang sabi doon, nandun sila sa more or more. At ang ikatlo, ang sabi dito, upang palawakin o pandayin, pandayin ang kaharian ng Diyos, palawakin ang teritoryo ng Diyos. Kaya itong aming kapitbahay dito na distrito, alam nyo, okay lang naman magbanggit ng tao kasi ako'y namamangha dito sa aming kabilang distrito sa Uno, si Brother Cesar. Pag nagkikwentuhan kami, sabi niya, alam niyo, Pastor,
ang aking kagustuhan talaga, maaari lang yung pananalapi. Ginagamit pagpapatayo ng bahay-sambahan. Pagdating sa mga gawain, nandun yung kanyang suporta. Pero pagdating dun sa COP, mga kapatid, nandun din yung kanyang katapatan. Sabi ko, ako'y hangang-hanga dito kay Brother Cesar. Kasi itong binabanggit na 5 ito, kaya niyang tuparin. All because of his love, the overflowing love for God. At ang ika-4, mga kapatid, ay pagsuporta sa pagpapadala ng mga misyonero, yung gawain ng ating iglesia. At ang ika-5, upang mapalaganap ang kaalaman ng Diyos. Ito yung pangangaral ng Ebanghelyo. Ang lahat ng ito ay totoo, mayroon tayong COP, pero mamamangha ka, maliban sa COP, mga kapatid, mayroon sadyang itong mga bagay na ito ng direksyon ng Diyos. Kapag tumanggap tayo ng sahod, mayroon tayong tinatangkilik, mayroon sadya, hindi pa rin totoo, mga kapatid, isinusulong ho natin yung COP, pero mayroon pa rin sadyang kahit na may mga COP na, kami ho ay nagpapasimula pa lang sa aming distrito ng ganitong bagay. Sanay ang mga kapatid na sa kultura na ambagan, hindi naman maiwasan yan dahil kumbaga hindi pa tayo gaanong kumbaga itong COP ay hindi pa naman talaga ganun ka naitanim sa mga kapatid. Pero mamamangha ka sa mga kapatid na maliban sa COP na ginagampanan nila, ay mayroon silang panahon na tumulong sa gawain. At ito ang direksyon ng Diyos. At dito, mga kapatid, mayroon namang mga bagay na pinaiiwas tayo. Alam niyo, yung mga bagong kaanib natin, maganda ho na natuturuan din natin. Lalo na sa ang sabi dito sa kasalanang, yung kasalanang pagmamalabis o kalabisan, yung extravagance in using of our wealth, paglulustay, o sabi pa doon ay ang pagpapakalayaw. Ingatan natin ang ating sarili, na mahulog tayo sa ganitong kalagayan. Na ang nagiging resulta nito, pati ang sabi dito sa pagpapakalayaw sa sarili, in indulgence, in self-indulgence, ay ang sabi doon na isasakripisyo pati ang kalusugan. Ang baluktot na kaganahan sa sarili o panlasa para sa sarili ay sanhi ng panghihina ng utak. At ang nagiging resulta, hindi makapag-isip ng matalas at malinaw, hindi makaunawa ng banal at pangwalang hanggang mga bagay. Kaya sa ating kapaligiran, mayroon din ho tayong mga pananagutan na pwede nating masabihan ng ating mga kapitbahay. Dahil ito pong mga hindi lang naman ito para sa ating, totoo para sa church natin ito, pero ang ilang mga bagay dito, binanggit ito yung particular na mga paglulustay, paglalaro ng mga card, yan. Noong high school pa yata ako noon, sumasali din naman ako sa ganito, yung mga baraha, pinag-iingat, first year yata, pagtambayan, pag nasa tambayan, first year high school ako, una, patingin-tingin lang, katagalan, napapasali na, tapos sunod na nun, kasama na din yung pagtataya. Ayan, kasama ho ito, paglalaro ng card, pagtataya, pagsusugal, karera, at mga libangan. Ayan, lalo na sa panahon ngayon, pag minsan may abroad ang magkakamag-anak, alam ko maraming makakarelate nito. Pag may abroad ang kamag-anak, pag uuwi, sama-sama together. Yan, tapos lalabas, punta sa mga libangan. Ang tawag ko dito ay, ang sabi dito, ito ang mga ipinagbabawal na kasiyahan. Kaya marami ho ay hindi din pala, tayo ay pinag-iingat din, mga kapatid, sa mga ganitong mga magarbong mga libangan, mga
kasiyahan para sa sarili. Ibig sabihin, wag tayong masanay ng yung kalabisan sa paglulustay ng pananalapi, no? Kundi doon sa mga binanggit na mga direksyon na pinagkaloob ng Diyos. Sa aklat ho ng Lucas 18:24 ay, ayan yung basahin ko mga kapatid, ano? Ang sabi dito, patungkol ito sa yung mayamang nagtanong sa Panginoon na sabi niya, Panginoon, ano bang mabuting gawin para magtamo ako ng buhay na walang hanggan? Sa kaduluduluhan ng kanilang pag-uusap, ang sabi ng Panginoon ganito mga kapatid, sa 24 o 23 muna. Datapwat nang marinig niya, sabi ng Panginoon, pamigay mo yung pananalapi mo, yung kayamanan mo. Huwag kang magtipon ng kayamanan sa lupa. Ang gawin mo, pamigay mo, sabi ng Panginoon, pero umalis yung kabataan, yung mayaman. Ang sabi ng Panginoon, datapwat nang marinig niya, ito yung response ng binata na mayaman. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. Ito ang sabi ng Panginoon mga kapatid sa 24. Sabi ni Jesus, at sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Kaya ho, ito ang ilang mga bagay na pinag-iingat tayo, no? At ilan pang mga bagay dito, ang sabi ho dito, maraming mga taong mapapahamak, handa nang mapahamak sa kanilang kasalanan. Pero ang iglesia, ang mga kaanib ng iglesia ay na umaangking sila'y mga Kristiyano ay ginagamit ang banal na mga pinagkatiwala sa kanilang ayon sa kanilang kasiyahan para sa sarili ng mga hindi banal na mga panlasa o kaganahan nila, kagustuhan nila. At ito'y ginagamit sa kanilang sariling kalayawan. Kaya ho, ito'y isang babala mga kapatid, ano? At katulad ng panahon ni Noah, mayroong binabanggit dito. Ang lahat daw ng bagay ay pwedeng gawing kasangkapan na posible na ang isipan ng tao ay maibaling mula sa isang marangal at dalisay tungo sa kalagayan na sira na ang kanyang isipan, katulad ng panahon noon ng baha. Ang sanlibutan ito ay hinugna para sa salot sa huling panahon ng mga tao. Sa sanlibutan ito, sa kanilang pagiging makasalanan, sila'y nabubuhay sa kanilang mga gawi ng pagiging makasalanan. Ang paggamit ng pananalapi para sa pagpapakasiya para sa sarili ay sa paggamit nila nito, sila'y nagiging kaaway ng lahat ng katuwiran. Kung ang kanilang mga puso sa Diyos ay gagamitin lamang para mapagpala ang iba at maitaas ang kalagayan ng ibang mga tao, ito ay maiibsan ang kahirapan at mga pagdurusa ng kapwa. Kaya ito'y napakagandang mga quotation mga kapatid, ano? Ang kahirapan, ang mga taong walang damit, ang mga may sakit, ang mga nangamamatay, at ang mga bagay na ito nangyayari dahil sa kalagayan ng sanlibutan sa isang magarbong mga pagkakasala. At tayo sa may huling bahagi, ang pwede lamang, ang isang kasiyahan ni Satanas na pwede niyang gawin na ipahamak ang mga tao ay magdadala ito ang kaparaanan na si Kristo ay masasaktan.
ito din naman ang kasiyahan ni Satanas na kaya niyang gawin para sa sangkatauhan. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay maalis at ay mananatili, papalit ang pag-ibig sa sanlibutan, ito ay dadaloy at magiging laman ng puso. Ang Panginoon lamang ang makapaglilinis ng ating kaluluwa, ng ating katawan sa isang moral na karumihan. Ang mga Kristiyano na napupuno ng kasiyahan ay sang-ayon sa katumbas ng kanilang katapatan sa pagiging katiwala sa mga ipinagkaloob ng Diyos. Kung kaya't ang habilin sa atin, huwag ninyong ilagak ang inyong mga sarili sa mga kayamanan. Sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 21, kung saan naroroon ang kayamanan ay doon naman ang inyong puso. Kaya ito ho ang atin hong kalagayan na pwede hong tayong mga hulog at pinag-iingat ho tayo mga kapatid sa pag-ibig, ang sabi dito, for the love of money. Tayo ay pinag-iingat ng Panginoon na huwag tayong mahumaling. At huli, sabi dito, ang mga tao ay nakikilos sa kanilang kabaliwan sa pagnanasa para lamang matamo ang makalupang mga tinatangkilik at pag-aari. Ang bawat isa ay pwedeng maging kasangkapan para sa hindi matapat na mga kasanayan para lamang matamo ang kayamanan. Kaya napakagandang mga paalala ho ito at kung papaano maingatang maayos ang paggamit ng pananalapi na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya ito ang ating araling ito ay magbibigay sa atin ng kaisipan kung papaano. Ang sabi dito ay huwag hamakin, huwag lulustayin sa mga magarbong mga kagastusan ang ipinagkatiwala ng Diyos, kundi gamitin sa isang banal na panukala para sa gawain ng ating Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa umaga nito. Okay, thank you so much, Pastor Cyrus. Ining napagandang Councils of Worship reading. So, sa umagang ito mga kapatid, pangunahan po tayo ng atin pong panalangin, acts of prayer ni Pastor PJ. Siya yung panalangin sa adoration and confession. Amen mga kapatid, ano po, ayan. Sandali lang, bubuksan ko yung camera ko. Mangyari ay hindi tayo nakapag-start kanina. Na-import ako doon sa kabila para mag-support sandali. Ano po. At kaya wala tayong pisa kanina. Ganun pa man ay narito pa rin tayo ngayon, magpapatuloy sa ating regular. Ay, teka, ba't ganun? Mali ang ginawa ko, sandali. Ano ba yung nagawa ko? Bumalik sa GFM, ano po. Ayan, sige mga kapatid, mahaba yung lesson, tunay na mahaba talaga yan. Tinignan ko kanina, kaya nagtanong ako doon kung yung ba talaga yung title, napakahaba, pero meron tayong recap. Ayan, maganda dito sa atin, maganda recap, meron tayong recap. Tingnan, buksan ko lang ating recap, mas maunawaan kasi natin mabuti pag mayroong recap. Hindi ko nawala, ayun. Saan siya napunta? Ayan, ang title nito ay wait lang mga kapatid, bakit ganun?
At ako'y naliligaw mga kapatid. Ay nako, sandali ano po. Ayun, naging dalawa pala. Sige, yan. Ayan ano po, ang title natin ay, tinitingnan ko kanina sa kanila, ano ba yung title ngayon? Ito pala, Wealth and Entrusted Talent. Ayun, yung ating kayamanan ay pinagkatiwalang talento pala yan. Alam natin yan, yung ating talento. Isa yan sa mga talento, yung ating property o yung ating pag-aari o kayamanan, mga pointers na ating dapat tandaan sa lesson na ito. Magaganda yung mga pointers. Ang kayamanan ay isang kaloob na pananagutan mula sa Diyos. Pag sinabing kaloob na pananagutan, kailangan natin gamitin ng tama, dahil pag hindi natin ginamit ng tama, mayroon tayong pananagutan sa Diyos. Yan, paano natin gagamitin yan ng tama? At paano natin nagagamit ng hindi tama? So, madaling salita, basic na to, alam na natin to, So, hindi raw mali yung pagkakaroon ng kayamanan. Hindi masamang yumaman, mga kapatid, Hindi masamang yumaman. Hindi masamang magkaroon ng kayamanan. Ngunit ito ay hindi dapat gamitin sa pansariling kagustuhan lamang. So, dapat gamitin natin sa tama. Tanong, kung tayo ba may pagkakataong yumaman, ipagdadamot ba natin sa gawain ng Panginoon? Siguro sa mga tunay na nakilos ng GFM, ang sagot natin ay hindi, Hindi natin niya ipagdadamot sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Malabo yung aking camera, pero di bale. Ang kayamanan ay pinagkakatiwala upang paglingkuran ang Diyos at ang kapwa. Yan. I-share natin ang blessing para maging daluyan tayo ng pagpapala. Sa point number 2, pagsusulit ng katangian. Mayroong pagsusulit ng katangian na sinasabi dito. Ang paggamit ng kayamanan ay isang pagsubok kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa walang hanggang yaman. Pagsubok pala ito, mga kapatid, pag binibigyan tayo ng yaman. Ngayon, kung hindi naman tayo mayaman, kaunti lang yung ating pera. Pagsubok din to kung tayo ay magiging tapat sa Kanya para naman mabigyan tayo ng mas maraming makakapagtapat tayo sa mas malaki, di ba? So yan, Bakit ito tinawag na unrighteous mammon ang kayamanan? Sinabi ni Pastor kanina ito yung mammon. Hindi ko alam, ano ba ito mammon na to? Unrighteous mammon. So, kumbaga, sabi dito, ginamit ito ni Satanas upang sirain ang kaluluwa. Totoo yan, sa marami tayong nalalaman na ganyan, dahil sa pera, maraming nasisira ang ugali, Pumapangit yung ugali, nagiging masyadong mataas, nakakasira talaga ng kaluluwa ang kayamanan. Kaya mag-iingat po tayo, Nako, delikado. So, binigay pala sa atin yung kayamanan. Ang binigay ito ng Diyos sa atin upang tumulong sa mga nangailangan, ipalaganap ang ebanghelyo, palakasin ang gawain ng misyon sa mundo. So, yan, yung ba naman magbibigay ka ng 20%, 10 plus 10, malaki ba yun? Lalo pat kung meron kang millions, maliit yun, mga kapatid, diba? Paano nasasayang yung kayamanan ito? Paano ba nasasayang yung kayamanan? Kasi ginugugol sa kung ano ng mga bagay. Sinulat nga dito, typically, ginugugol sa bisyo, sigarilyo, alak, sugal, aliwan, pan-travel kung saan-saan, iba't ibang bansa. At kung ano pang mga binibiling gamit sa bahay, ayan, dyan ang uubos ang ating mga kayamanan, Pagkamali yung paggamit natin. Pati physical, moral, spiritual na kalagayan ay naapektuhan. Biro mo physical, yung pangatawang natin, health natin nasisira. Tapos yung moral natin nasisira na rin, at yung ating spiritual na yung nakalagayan. Ang utak ay nagiging mahina. Ayan, nagiging mahina yung utak. At kaya hindi makakakilala ng banal mula sa makamundo. Hindi natin makakilala yung banal, pag gano'n, natalo na tayo ng kapangyarihan ng pera. So sa panahon daw ni Noe versus panahon natin, binanggit din dito. Anong pagkakaiba? Wala, mga kapatid, nauulit yung kasamaan na nangyari sa panahon ni Noe ngayon dito sa atin, nauulit, po. So ang puso ni Kristo para sa tao. Ano ba yung puso ni Kristo para sa tao? Sabi dito sa lesson natin. Inihandog ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Pagmamahal yan, mga kapatid. Ang puso niya ay pagmamahal, Ngunit ang mundo ay mas pinili ang kayamanan kaysa sa kanya. Totoo ito, Marami akong nakikitang instance na mga tao pinipili talaga yung siyempre kailangan din naman kasi, Kailangan nating mabuhay, pero pwede na mabuhay nang inuuna si Jesus, Yan ang ating natututunan sa devotional. Pwedeng mabuhay nang inuuna si Jesus. Ayoko lang magbanggit na specific na example, at maraming masaktan, Ako rin kasi na biktima nito dati, na ako ay dating ganito, pero yan na.
pinili ko rin dati yung, let's say sa pagtatrabaho, pinili ko dating malaking sweldo. Yan, ganun ano. Na nagkamali ako, no? Ngayon bumalik ako sa wala. Ganun pala, magre-reset ka lang pala sa zero, no? Muntik pa magiging mawala kang tuluyan. Di ba? So ngayon natutunan ko na yung tama. Hindi na ako babalik sa kagaya ng dati, no? Ayaw ko na. Number 7, tapat na pamamahala ay nagdudulot ng kagalakan. Tunay, mga kapatid, sino hindi nagagalak na nagsi-COP? Meron ba dyan nalulungkot na nag-COP? Isang hamon sa atin. Sino sa atin dito nag-COP na nalungkot? O, di ba? Pag kayo nag-COP tapos nalungkot kayo, mali yung inyong pamamaraan ng pag-COP. Hindi nyo naisuko yung inyong puso, hindi nyo nakilala ng lubusan ng Panginoon. Unahin muna natin kilalanin ng Panginoon na siyang may ari ng lahat ng dito sa mundong ito. Kaya tayo magbabalik sa Kanya dahil sa pagpapasalamat ng Kanyang ibinigay sa atin. So huwag tayong malulungkot, mga kapatid, magkakasala tayo. Mga lihim na tukso at ang ating kalayaan. Last na to. Ano ba yung mga lihim na tukso? Alam ni Kristo ang mga tukso ni Satanas. Naranasan niya to. Nanunokso naman talaga si Satan. Ano? Hindi tayo pinipilit ng Diyos, kundi ini-invite niya tayo na sumunod sa Kanya. Walang pilitan, ano mga kapatid? Kung si Jesus hindi namilit sa atin, so ating mga kapatid, di naman din natin dapat pilitin. Yung mga mahal natin sa buhay na hindi matutunan magtapat sa Diyos, huwag nating pilitin, mga kapatid. Ano? Ipanalangin na lamang natin at maging magandang halimbawa tayo sa kanila. Yung ating desisyon ngayon ang magtatakda ng ating walang hanggang hantungan. Yan yung mahalaga. No? Anong desisyon natin, yun ang magtatakda ng ating everlasting, walang hanggang hantungan. So, saan tayo mapupunta? Pag pinili natin ang sanlibutan, mapupunta lamang tayo sa sanlibutan at maparurusahan kagaya ni Satan, kasama ni Satan. Conclusion, mga kapatid, ang kayamanan ay hindi masama, kundi isang pagsubok at kaloob mula sa Diyos. Kung paano natin ito ginagamit ay nagpapakita ng ating ugali, pananampalataya at kahandahan para sa langit. Hindi tayo tinawag upang magpayaman lamang dito sa mundo na ito, kundi mag-ipon ng kayamanan walang hanggan sa langit na bayan. Napakaganda ng lesson na ito, mga kapatid. Ano? O yan, mayroon din si Sister Helen de la Cruz Malyari. Kung minsan ang iniisip ng tao ay naliligaw sa kanilang ginagawa, kahit mag-feeding program po tayo ay araw-araw o mamigay ng mga regalo sa mga tao, kung ang motibo naman po natin ay matigas ang ating sarili at hindi ang pangalan ng Panginoon, tayo po ay naliligaw at nagkakamali sa paggamit ng ating kayamanan. Ay marami talaga po nabibiktima ng pagkaligaw na po. Dahil yan sa mga panunokso ni Satan, sabi sa lesson. Ano? Magaling manukso si Satan. Si Jesus nga tutoksoin pa, no? Pero hindi nagtagumpay siya. No? Ayan, salamat po sa pag-share. At meron pa sa taas, hindi nila binasa yung iba. Nilagay ko lahat yung mga chat doon, pero hindi na nabasa, no? Ayan, Sister Emelinda, God bless morning po. Masaya talaga kaming mag-asawa. Paboritong kanta, Katiwalang Tapat. Very nice, ano? Maganda yung meaning yan, ano? Sister Emelinda. Lalo kasama ang anak ko si Opie. Yan. Ito, napakaganda example, Sister Emelinda. Yung anak nyo habang maliit pa. Dapat sa yung paghuhulugin nyo ng sobre. Bigay mo sa kanya yung sobre. O, anak, ikaw maghulog. Yan. Alam mo, paglaki yan, matututo na may isip na. Alam niya na mag-COP, alam niya na maglagay kung paano i-practice ito. Hindi siya mahihirapan paglaki niya pag nagkatrabaho na siya, no? Napakaganda niya, napakaganda. Sige po, magandang halimbawa yan, Sister Emelinda. At naipakita niyo sa inyong mga katabi sa church kung paano niyo ginagawa yun. Tigi-tigi sa kayo naguhulog, mag-asawa kayo. Yung anak nyo o yung mga katabi nyo makikita, mai-inspire sa inyo, magagaya sa inyo, nakapag-ministry na kayo. Di ba? Ganun lamang, ano? Ganun lamang. Si Sister Emelinda, yung aming bagong member sa church, ilang buwan pa lamang, ano? So, ayan, siya ay nakinilos at ng puso at maraming natutunan sa God First Morning. Kaya dapat invite din natin yung ating mga kapatid, ano? So sabi natin, Reby, ang panonood ng GFM ay napakalaking bagay sa ating lahat. Totoo yan, Ate Reby, no? Hindi ko pa hawak ng aking pera ay nag-COP na. Ganyan din naman ako, no? Sa aking mga benta, 1 week pa darating, pero mayroon na akong calculation. Nag-a-advance na kagad ako ng tithes and offering kasi makakalimutan ko pa yun, pinintay ko pa, no? So advance ako, 1 week in advance. Anyway, sineshare ko lang, no?
Sige po mga kapatid, at ang oras ay 5:59 na. Manalangin tayo mga kapatid. Let's pray po. Samahan niyo ako manalangin. Okay. Okay, let's pray po. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na Ama sa langit na bayan, salamat po sa napakagandang lesson sa umaga na ito patungkol sa aming kayamanan, sa aming mga blessings na tinatanggap, kung paano namin ito gamitin ng tama. Salamat na kami bilang inyong mga anak na natututo araw-araw ay lumalago sa pamamagitan ng inyong mga paalala at mga paggabay sa amin sa pamamagitan ng morning devotional na ito. Ang aming panalangin ay samahan nyo kami sa araw-araw na paglago patuloy. Ngayon sa maliit pa lamang ang aming mga kayamanan ay nakapagtatapat kami, ngunit ito ay magiging isang malaking hamon sa amin sa paglaki ng aming mga blessings na natatanggap. Turuan niyo po kami maging tapat kahit sa maliit at hanggang sa malaking mga bagay, upang sa ganoon mas marami kaming matulungan sa buong sanlibutan sa pagbibigay namin ng aming tapat na hikapo at aming mga handog bilang pangako na kung saan makakatulong sa mission sa local church, makakatulong sa gawain pagtatapos ng inyong gawain dito sa libutan. Maraming salamat po Ama sa pribilehiyo kami bilang mga makasalanan ay inyong pinili. Salamat po sa pagmamahal. Ang aming mga panalangin ay patuloy namin ilalapit po sa inyo. Meron kami mga pangalan na inilapit sa binulong sa inyo. Nais namin mailapit ang aming mga mahal sa buhay, sapagkat sa aming sariling kakayanan ay wala kaming magagawa. No, ang Holy Spirit ang habi po sa kanila. Kasama din namin sa panalangin ng sambayan ni Ate Revi, ang buong San Leonardo Church, ang kanyang mga mahal sa buhay, at gayon din ang gawain sa San Leonardo. Patuloy na pagpalain ng mga kapatiran na sumusuporta dito. At higit sa lahat ng mga kapatiran ay maging tapat sa lahat ng bagay. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Teresita Dairetres kasama ng kanyang mga panalangin para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya din ang sambayan ni Brother J. Cruz kasama na si mama niya, si Mama Irene Elbam Buena sa kanyang kalusugan o dakilang Diyos. Kaya din ang si Sister Jellyvic Kutay Cantare de Guzman sa kanyang work. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Mildred, Sister Emelinda at ang kanyang buong pamilya. Ang sambayan ni Sister Sweetie, Sister Vicky, si Ate Lorna, si Kuya Bobby. Ang sambayan ni Ate Sally Sanchez kasama ng kanyang kalusugan ng kanyang buong pamilya. At gayon din ang sambayan ni Ma'am Femi kasama na si Ma'am Rachel sa kanyang pagpapagaling. Yung aming programa sa graduation o dakilang Diyos, patuloy namin dinadalangin ito. Gayon din ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambayan ni Sister Des Flores, ni Sister Limpa Rivera sa Tabacao, ang kanilang buong iglesia, mga kapatiran dito. Tulungan na po sila na magkaisa, na maging tapat sa paggawa at paglilingkod po sa inyo. Sa kanilang paglago ay patuloy na kayong ang inyong pagpapala, ang kanilang maranasan. Patuloy din ang kagalingan para kay Auntie Ching Manikis at gayon din ang good health para kay Jasmine Manikis. Salamat din po sa pagtugon sa mga panalangin at kasama namin sa panalangin ng sambayan ni Sister Aurea Melihor, ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Calas, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, kasama na rin si sambayan ni Sister Zenaida Manarang, yung kanyang mga mahal sa buhay, at gayon din ang sambayan ni Sister Belinda Salvania,
ang sambayan ni Sister Janet, Brother Jojo at Maitan, ang kanilang mga invites, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga kapatiran, mga kaibigan, ang kanilang pangkabuhayan, o dakilang Diyos, at ang kanilang kalusugan. Ngayon din si Ate Mitch at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambayan din ni Sister Melissa Gamboa, ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, si Ma'am Carmen, si Doc Partida, si Sister Melba Yenson sa kanyang kagalingan, o dakilang Diyos. Kaya din ang sambayan ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Evelyn Sabat, Sister Melissa Gamboa, ang sambayan din ni Sister Edna Roque Pamintuan, Sister Marites Corameng at ang Kampugo Church, o dakilang Diyos. Ang sambayan ni Sister Mirna Gonzales, Sister Gloria Balbido, kanya kasama na yung prayer request niya para sa kanyang husband, o dakilang Diyos. Ipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay ang kanilang mga espiritual na kalagayan ng mga kapatiran na ito. At higit sa lahat, kung mayroon man kami mga nais na ipanalangin namin mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, pagalingin niyo po kami, o dakilang Diyos, at bigyan kami ng sapat na kakayahan para kami maging tapat sa inyo sa bawat sandali. Dalangin din po namin ang sambayan ni Ma'am Nora, kasama na yung kanyang prayer request para sa kanyang mga anak, mga manugang, kanyang mga apo, at ang kanyang patuloy na paglago bilang isang magandang halimbawa sa kanyang nasasakupan. Amin din dinadalangin ang lahat ng mga kapatiran na narito ngayon, hindi namin nabanggit na nananalangin sa inyo. May mga prayer request din po kami. Amin itong sabay-sabay na inihahatid sa inyo. Pagpalain ang bawat isa at patawad ko saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Medyo inumaga tayo ngayon. Mataas na yung araw. Lakad-lakad na papawis. At mahaba talaga yung lesson. Ganun talaga. So ayan po. Hanggang bukas po muli. Salamat sa pakikinig mga kapatid. At salamat sa patuloy na pagsusubaybay. Bukas pipilitin namin makapag-live ni Pastor Nelvin. Nagsabi naman ako sa kabila na hindi ako makasupport sa kanila araw-araw. Dahil hindi ko kayo maiwan. Mahal namin kayo ni Pastor Nelvin. Dito tayo, magano tayo dito, mga reflection and prayers, masarap dito sa atin, God first morning po sa atin lahat. Hanggang bukas po muli. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have